unity. Hindi po uniteam, unity. Kasi ang uniteam divided na. Kaya nga ang U sa salitang unity ay undivided. Mayroong unity kung undivided tayo. Bakit nagiging divided? Kasi kapag ayaw pasaklaw, pag mayroong gustong magmabida, pag mayroong gustong manguna, madidivide tayo. Pero sa ating pong pananampalataya, bakit undivided? Kasi nangunguna ang Ama, sumusunod ang Anak, ganun din ang Espiritu. Kung ano ang plano ng Ama, susundin ng Anak at gagabayan ng Espiritu Santo. Kaya nga, maging sa ating po Ebanghelyong narinig, di ba sabi, ang ipapahayag ng Espiritu Santo ay mula sa akin. At lahat ng nagmula sa akin ay nagmula sa Ama. Iisang goal, iisang misyon, bagamat iba't ibang panahon ng pag-iral. Sabihin nyo nga ulit, undivided. Ano bang nagdi-divide sa pamilya ngayon? Anong nagdi-divide sa lipunan natin ngayon? Diba? Kapag meron kang sariling hangarin, kaya nga ngayon, no, hindi ko alam kung nakakainis ba o matatawa ka na lang kasi 2025 pa lang, ang iniisip nila ay ang 2028 election. Di ba? Aware ba kayo? Di ba? Bakit nadi-divide? Sa dami ng kaguluhan sa labas ng bansa natin, ang pinagtutuunan natin ang pansin, paano tayo ma-divide at kung sino ang magkakampi-kampihan. Next letter ay N. Anong ibig sabihin ng N? Nurturing. Diba? Mayroong unity kapag nararamdaman ng isa o ng sinuman o ipinaparamdam ng bawat isa na mayroong nangangalaga din, inaalagaan, pinayayabong, pinapalago ang isa't isa. Hindi yung diba? Yung parang nililimitahan mo ang kakayanan ng isa. Minamaliit mo ang kakayanan ng isa. So kung merong nurturing, ibig sabihin, napapalago mo ang isa't isa. Magkakaroon yan ng unity. Next letter ay, ano yung I? Individuality. Magkakaiba tayo. Kahit nga ang Ama, no? Ang Espiritu Santo, ang Ama, Anak, Espiritu Santo, magkakaibang panahon, pero lahat, ang Ama ang lumika, ang Ama ang tagapaglikha. Narinig natin sa unang pagbasa, sa simula pa, nandoon na ang Ama, nandun din ang Anak at Espiritu Santo. Kaya kung maalala nyo, di ba, sa aklat ng Genesis, ang sabi ng Ama, likhain natin. Hindi, lilikain ko. Hindi niya sinabi, lilikain ko. Sabi niya, likhain natin. At nang dumating ang pagkakataon o ang panahon, kailangan iligtas ang tao, nandiyan ang anak. At nung umalis na ang anak, naririyan na ang patnumbay. Pero kanya-kanya, hindi. Next letter ay T. Truth. Katotohanan. Mayroong unity kung tayo ay nasa katotohanan. Tandaan niyo po yan. Kapag nagsimulang pumasok ang kasinungalingan, madidivide tayo. Ang katotohanan, ang Diyos pa rin. Ano ang sabi ni Kristo? Ako ang daan, ang katotohanan,
At lagi rin na pag sinabi ni Kristo, yan ay sinabi ng Diyos Ama. At naunawaan natin ang katotohanan sa tulong ng Espiritu Santo. Last letter ay Y. Yearning. Asamin mo. Pag inaasam mo, kikilos ka din. Mag-contribute ka. Hindi lang yung di ba, lahat tayo, parang sinasabi, inaasam natin na magkaroon tayo ng pagkakaisa. So kung lahat tayo mayroong ganitong hangarin, talagang sisikapin natin dapat